Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta kayong lahat, guys? Namili nga pala ako kay Pure Gold. Gusto ko sanang mag-picture saka mag-video. Para nga, syempre pang content. Kaya lang, mahigpit palang pinagbabawal na nila ngayon. Bihira ako mag-commute. Kaya medyo galante tayo sa pagbabayad. Ayan, pang-apat na tao yung aking binayaran. Syempre, marami din ako mga dala kasi. Sige, pasok yan sa loob. Ano kuya, kaya ko ba? Baba mo natin, ipasok mo. Yan. Pari lang yan, dalawang yan. May ginagawahan. Dito pala ako video clip mo eh. Holy Saturday nga pala ngayon habang pinipilm ko itong aking video. At ayan na nga, dahil bakasyon naman, hinayaan ko na sa mga bata yung pag-aayos ng mga pinamili ko kanina sa Pure Gold para naman makagawa din ako ng ibang bagay dito sa aming bahay, tulad ng pagluluto at saka paglilinis syempre ng kabahayan. Sa video ito ay may topic tayo, guys, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike na rin ang video ito, isama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. May tanong ako sa aking mga kasari, paano ba mag-ipon ng isang mayroong sari-sari store or kung ano pa mang negosyo ang mayroong ka? Paano ba makaipon ng pera? Ako kasi medyo guilty pagdating sa part na yan kasi hirap talaga akong mag-ipon ng pera, pero may ibang paraan ako para makaipon. Maraming beses ako nag-try na mag-ipon pero talagang laging fail. Marami na rin ako naging alkansya, kung ano-ano mga ginawa kong alkansya, merong binibili, merong yung mga garapon dito ng stick o or kaya naman lagayan ng mga 1.5, ayan, ginawa ko na rin yun. Tapos, bumili pa ako online ng money organizer para nakabukod-bukod yung aking pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, savings, ganun, kunwari. Pero, ilang months lang yon nangyayari. At after a month, ayun, nadudukot ko pa rin talaga. Yun lang din talaga yung kagandahan pagka may ipon kang pera. Kasi, pag dumating yung time na kailangan mo ng pera, ay hindi ka na mag-iisip kung kanino ka manghihiram or huhublit na. Sabi ng iba, ang pag-iipon daw dapat 70, 20 at saka 10%. Yung 70% ng pera mo ay kailangan para sa necessities yun mapupunta. At yung 20% naman daw ay sa savings. Tapos pag yung 10% na natitira ay para naman daw sa wants. Paano naman gagawin yun kung yung budget mo, yung pera ay sakto lang, minsan kulang pa kasi nga napakamahal na mga bilihin natin ngayon, tapos minimum lang din yung kinikita. At syempre, hindi tayo papayag dyan na hindi tayo makaipon. Kailangan makagawa ng paraan para makapag-ipon kahit na sa ibang paraan, basta makaipon. Medyo mahirap na para sa akin maghanap ng ibang pagkakitaan sa totoo lang, guys, dahil bilang isang nanay, lahat ng gawaing bahay ay talagang akin. Meron akong 3 estudyante, lahat ng gawaing bahay alam nyo na yan sa mga kapwa ko nanay dyan, na tendera din, na meron din sari-sari store. Talagang kulang ang 24 hours. Kung hindi ka titigil ng pagtatrabaho, hindi ka makapagpapahinga. So, pero kahit ganon, ay kailangan talaga nating lumaban, mag-isip ng pwedeng pagkakitaan. Kaya naman, kahit medyo kumikita naman tayo ng kaunti dito sa pagsasari-sari store, ay nag-iisip pa rin talaga ako na ibang pagkakitaan tulad ng pag-online, tapos kung ano-ano ng mga pinapasok ko online, basta kahit ano sa online na marangal, syempre, basta hindi ko pwedeng iwanan yung aking tindahan at yung aking bahay, dahil pagka lumabas ako at sa iba ako nagtrabaho, kinumpute ko na yun dati, lugi pa ako dahil uupa ako sa maglalaba, sa maglinis ng bahay, tapos hindi ko pa maiintindi yung mga anak ko, hindi ko ma-monitor yung kanilang mga ginagawa. So, mas malaki yung mawawala sa akin pagka ako yung umalis or lumabas ng aming bahay. Kaya naman, yung aking tindahan, kailangan patatagin ko, palakasin ko,
Iyon ang aking naisip. Malalaki na kasi mga bata, kaya mas malaki na rin yung pangangailangan nila ngayon, lalo na sa pag-aaral. Plus, idagdag pa natin yung mga mahal na mga bilihin, plus yung mga bills, kabilaan yung mga bills. Pero okay lang yon, kasama talaga sa buhay yon. Kailangan natin ngayon maging madiskarte, mag-isip ng paraan paano makakaipon kahit na maliit lang yung kinikita. Tulad ng sabi ko kanina sa unang part nitong aking video, ay medyo nahihirapan talaga ako mag-ipon pagdating sa pag-iipon ng pera. Kaya naman, hindi ko na muna iniisip kung paano ako makakaipon ng pera. Ang iniisip ko na lang ngayon kung paano ko padadamihin yung laman ng aking tindahan. Kaya naman, yung mga kinikita ko doon sa aking mga racket ay hindi ko siya tinatabi. Hindi ko siya tinatabi. Ang ginagawa ko, kinakash out ko siya at ibinibili ko ng mga paninda. Tulad nung lagi kong pinopromote sa inyo guys, yung aking TikTok shop. Kaya naman, kung meron kayong gustong i-check out, punta lang kayo sa aking TikTok shop, Starling0251. Pag nakapag-order kayo ng isa, ay malaking tulong na rin po yun. Ayan. So, yung kinikita natin doon sa TikTok shop ay kinakash out ko yon at inilalagay ko lahat dito sa aking tindahan. Wala akong iniipon kahit na piso, hindi ako nag-iipon ngayon. Kasi sa totoo lang, nakaka-stress pag naiisip ko na wala akong maipon. Kahit na sipag-sipag ko naman, lahat naman ginagawa ko, pero hindi ako nakakaipon. Ang iniisip ko lang muna ngayon ay kailangan araw-araw umabot sa kota yung aking benta para naman mapunan namin yung aming ibang mga pangangailangan, yung aming ibang mga gastusin, plus mapapaikot pa ng maayos itong tindahan. Hindi rin naman kasi madali ang mag-sari-sari store kasi marami din naman tayong mga kakompetensya. Siyempre, tulad natin, kaya tayo narito kasi gusto natin kumita. So, ganun din yung kanilang dahilan. Kaya kailangan isip-isip na lang ng ibang diskarte para matigdagan yung kita. Disclaimer lang guys, yung pag-iipon para sa akin ay nakadepende talaga sa kinikita. Kasi kung sakto lang, minsan kulang pa yung kinikita natin, tapos pipilitin talaga natin mag-ipon, ay lalo lang nating pahihirapan yung ating mga sarili. Lalo na kung may mga anak tayo, minsan mga mapipili sa ulam, matitiis ba natin na yung ating mga anak ay hindi kakain? Dati sobra talaga ako nai-stress kasi sabi ko sa sarili ko, ang sipag-sipag ko naman, masipag naman ako, ang ginagalingan ko na mas mga ginagawa ko, pero bakit ganun? Hindi pa rin ako makaipon. Kumikita naman, pero bakit hindi makaipon? Parang kulang pa rin. Hindi naman kami yung magastos, hindi naman maluho. Pagkain lang yung aming luho, pero hindi naman totally luho kasi yung mga simpleng pagkain lang, hindi naman kami kumakain sa labas. Lagi lang dito sa loob ng bahay, lagi lang kami bumibili ng nilutuin sa palengke, pero sabi ko sa sarili ko, bakit kaya gano'n? Nalulungkot kasi ako pagka yung aking mga tinatabi nababawasan, tapos ang hirap ibalik. Kaya naisip ko, siguro hindi pa ito yung tamang panahon para ako ay mag-ipon ng pera. Dahil dito nga kami kumukuha ng aming mga iba pang mga kailangan dito sa bahay, gamit ko sa pagluluto, tulad ng mga toyo, ketchup, yung mga ganyan. At kung ano-ano pa, mga sabon, shampoo, kape, ayan, dito namin kinukuha. Kaya yon talagang pinaninindigan ko talaga na lahat ng aking kikitain sa labas ay kailangan ibibili ko ng paninda para sa tindahan, para yun yung pampalit sa mga nakukuha namin dito sa tindahan. At alam ko darating din ako sa punto na makakaipon na rin ako. Sa ngayon ay medyo tiis-tiis muna, kung ano yung narito ay pag pinagtitiisan lang muna natin at maluwag nating tatanggapin at pasasalamatan lahat ng mga blessings na nare-receive sa araw-araw, kahit na maliit na bagay lang yan. Dapat lagi tayo maging grateful. Ang importante, nakakaraos tayo araw-araw, walang sakit ang pamilya, masaya at saka nagkakasundo. Yung palang malaking blessing na para sa atin. Malaking tulong din to mga nakukuha kong free kada mamimili ako kasi imbis na bibilihin namin yung aming panggamit ay nakakalibre na kami sa sabon, minsan may shampoo, sa shampoo at saka minsan sa sabon, sa mga gatas, sa kape, mayroong mga free. Kaya sobrang natutuwa ako pagka maraming
free akong nakukuha pagka ako ay namimili ng mga paninda ko. Normal lang din nga pala na minsan hindi nakikiayon sa atin yung panahon or mga pangyayari. Kaya lang dapat pag dumating tayo sa ganung punto, dapat lagi nating paiiralin yung ating isip, hindi puso. Ayan, kailangan makapag-iisip agad tayo, magiging mas matalino tayo pagka dumarating tayo sa mga pagsubok, yung mga ganitong point, lalo na itong tungkol sa pagsasari-sari store. Kailangan mas nananaig talaga sa atin yung ating isip. Huwag nating basta-basta bibitawan yung ating mga sinimulan, yung ating pinaghirapan. Kailangan iisip tayo ng paraan para malampasan. Kasi ganun talaga minsan dumarating yung mga pagsubok sa ating buhay. Pasensya na kayo guys, medyo malayo na yata yung aking topic. So ayan, saludo ako dun sa mga sa mga kapwa ko kasari na nakakapag-ipon, natatapos nila yung 1 year na na pag-iipon sa kanilang mga piggy bank. Ayan, nakakatuwa naman yung ganon. Sana dumating din ako sa ganung point. Kasi ngayon, kalahating taon pa lang, nagagalaw ko na yung aking ipon. So, ibig sabihin lang nun, hindi ko pa kayang mag-ipon. Kaya, sa ngayon, ang ginagawa ko, lahat paninda. Puro paninda lang yung aking iniipon. Lahat ng aking nagiging extra income ay binibili ko lang ng aking mga paninda. Mas masarap, magaan sa pakiramdam na nakikita ko yung aking mga pinaghihirapan sa ibang racket na nakikita ko dito sa aking tindahan. So, yun lang muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. So, ayan. Sana may share nyo rin sa akin kung paano kayo mag-ipon, paano kayo makaipon ng pera. Especially yung mga kapwa ko kasari. Hindi na ako masyadong stress ngayon tulad nung dati kasi natuto na ako na tanggapin sa sarili ko na hindi ko pa kaya mag-ipon. So, ayan, wag nating ipilit pag hindi pa natin kaya. At salamat na lang doon sa mga nakakasama ko na talagang nag-a-advise din sa akin, nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay para hindi ako masyadong mag-isip ng mga kung ano-ano. Kaya malaking bagay na minsan nakikinig din tayo sa ating mga kasama, lalo yung mga taong nasa paligid natin. At mas masaya ako at magaan ang pakiramdam ngayon kasi nga nakikita ko dumadami na yung laman ng aking tindahan dahil nga sa yung aking mga nagiging extra ay hindi ko na tinatabi, binibili ko na nga siya ng paninda. So ayan, mas masaya ako kasi nakikita ko sila dito sa aking tindahan. Tapos pag kami naghahanap ng customer, bihira na yung wala, lagi nang mayroon. So mas mataas yung chance na kumita ng malaki pagka lagi tayong maraming stocks, kompleto yung ating mga paninda. Hindi naman kailangan napakadami ng stocks. Basta meron lang tayo kahit na mga 2 to 3 pieces, lalo yung mga hindi naman mabenta. So ako dito, ang mga in-stocks ko talaga dito ay yung mga fast moving dito sa aking tindahan. Yung mga bihira namang hanapin, yun, mga basta may 2, 3 na stocks, okay na sa akin yun. Kasi iniiwasan din natin na maabutan tayo ng expiration. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.